What's up mga quiz, mga aunties? Welcome back sa aking channel. This is Quiz Alan at ngayong araw pag-usapan natin ang tungkol sa napakainit na topic ngayon about noontime show. So I have done 3 videos about the noontime shows, noontime black, diba? And now may bago tayong latest na pag-usapan about it. At ito ay tungkol sa It's Showtime at Wowowin. Okay, unahin natin muna yung Wowowin kasi ito yung unang na-confirm. So last week, na-confirm na lilipat na ng TV5 ang Wowowin. So, nagkaroon ng rumors nung right after na mawala sa ere yung tahanang pinakamasaya. Parang sinakyan ng Wowowin yung pagkawala ng TP at naging kumalat yung rumors na posibleng yung Wowowin ang pumalit sa time slot na iniwan ng TP. But unfortunately, hindi totoo yun, hindi nag-materialize because nagipag-usap pala itong si Willie Piliame sa mga heads ng TV5 at yung last week nga, yun nga, inilabas yung balita na pirmahan na lang kulang para tuluyan ng ipalabas sa TV5 yung Wowowin at ang according to sa balita na parang magiging back-to-back yung Wowowin at Itbulaga. So, parang right after Itbulaga, Wowowin ang susunod. So, ito yung magiging katapat ng mga afternoon prime series ng GMA, yung Wowowin. So, yun. So, akin ang thoughts ko doon, mas okay na yun na hindi bumalik sa GMA yung si Willie Piliame at yung Wowowin kasi parang merong history si Willie Piliame na lalayo sa mga TV networks na hindi niya nagustuhan, di ba? Nangyari yan sa ABS-CBN, umalis siya and lumipat siya ng TV5. Then, after ng ilang taon niya sa TV5, umalis na naman siya sa TV5 at lumipat ng GMA. And ito naman, nangyari last 2022, umalis ng GMA at pumunta ng OTV. And unfortunately, hindi nag-materialize yung sa OTV. Walang ratings na nakukuha. So ngayon, bumalik naman ng TV5 and before TV5 and GMA na nagiging matunog matunog yung PTP4 na lilipatan niya pero hindi rin nag-materialize. So yun, so parang kung ako ang GMA network officials or parang mapatatanggabi isang producer na like Willie Piliame na parang hindi nakokontento kung saan siya napupunta, diba? Lalayasan ka pa rin kahit maganda ang trato sa'yo, diba? Ang ganda ng trato ng GMA sa kay Willie sa Wowowin, pero nilalayasan pa rin, diba? So, yun. So, abangan natin tong si Willie Piliame at yung Wowowin na by April ata daw yung pirmahan, then April 10, parang April 10 yung papalabas yung Wowowin. So, parang ang mangyayari yung dati makatapat, ngayon, back to back na sila to sa isang TV network. And now, usapan naman natin yung It's Showtime. So, ang Showtime naman, isa rin sa mga TV shows na, or noontime shows na naging matunog ang pangalan na papalit sa tahanang pinamasaya nung after nawala sa ere yung nasabi, yung TP, diba? At ito sa mga nabanggit ko to sa past video ko, It's Showtime ang nagwagi, diba? Siyang nanalo at siyang nakakuha ng time slot o noontime block ng GMA. So, halos ilang araw din yun na lumalabas na matunog yung maingay yung haka-haka at kahapon Tuesday GMA na mismo nag-confirm and this year confirm nag-post yung GMA News and iba bang GMA pages ng ibang pages ng GMA sa social media, especially sa Facebook, sa Instagram, pinupost na nila yan, and same with It's Showtime, pinupost rin nila yan. So, yun, until sila confirm. And I think the day, gaganapin yung pirmahan, Wednesday, gaganapin yung pirmahan between GMA at ng It's Showtime. So, yun ang abangan natin mamaya kung ano yung mangyayang pirmahan, diba? So, mixed reaction yung nangyari dito. Nung lumibot-libot ako sa mga kapuso pages and kapamilya pages about it, including kapatid pages,
mixed reaction ang nabasa ko. So sa Kapuso, majority of them are talagang ayaw. Gusto nila kasi ng mga Kapuso fans na mag-produce ng sariling show ang GMA for long time. Because it's been a long time na hindi nakapag-produce ng sariling show ang GMA. Salo-salo Together was the last time before pinalitan ng Itbulaga, di ba? And now, papalitan naman ito ng It's Showtime. So, parang naghahanap yung mga Kapuso fans ng isang GMA produced na Showtime, na noontime show na mostly mga Kapuso ang laman o artista doon sa loob ng o mga host ay mga Kapuso. Kasi like yun sa tahanan pinakamasaya, ang daming natuwa doon ang mga pinanilig mga Kapuso artista, because yun nga, feel na Kapuso yung show na yun. So yun, so mixed. Sa Kapamilya fans rin, medyo mas marami sa kanila ang okay sa paglipat nila, kasi nga mas clear, mas wider yung signal, diba, sa frequency ng GMA compared sa GTV. So mas maraming positive to sa Kapamilya fans. Ang mga negative lang, yung mga, alam natin, mga toxic, yung mga talagang gusto makipag-away pa rin sa Kapuso kahit wala ng network war, diba? Then sa Kapatid, alam natin yan, Kapatid network, mga karaman sa kanila dyan, mga TVJ fans. So talagang contrast sila to sa lang lalaitin nila yung show na It's Showtime at marami silang sasabihin. So expected na yan. So yan, for me, sa akin, agree ako doon sa mga sinasabi ng mga Kapuso fans na sana nag-produce nga, kasi ako yun ang expectation ko, na sana nag-produce yung GMA ng sarili niyang noontime show na with their own talents. Especially marami ng artistang nakikilala ngayon kasi ngayon, diba? So parang opportunity na yun ng GMA, lalo ba't under na nila si Sir Johnny Manahan. So pwedeng siya yung mag-manage doon, diba? Isa pang iniisip ko, pwede rin gawin nilang noontime show yung TikTok Lock, because it's getting higher ratings, diba? Especially this later parts yung nawalintahan ng pinakamasaya, tumataas yung ratings ng TikTok Lock. And I've seen TikTok Lock for a few while, and I can see na ang laki ng improvement niya from the day 1 until now. Ang laki ng improvement, and I'm enjoying the host. Even yung mga host niya, mga galing sa Kapamilya or ABS-CBN, pero still I enjoy that. And yung parang combination nila bago, even though si Pokwang, si Waki Kiray, saka si Tonito Ros, nakita na natin sa ibang noontime show, and pati rin si Kuya Kim. Pero again, yung combination nila is iba, and ang ganda yung combination nila, ang ganda yung camaraderie nila, and very positive yung tingin ko doon. So yun ang expectation ko. So I agree with the Kapuso fans, but I also understand the part of GMA, because this is a business part. So sa akin, ang nakikita ko dito ang reason kung bakit pinayagan ng GMA na pumasok ang It's Showtime sa main channel, sa GMA Network mismo, it's because kapag pinasok nila yung It's Showtime, magko-combine yung Kapuso sa Kapamilya fans, diba? So malilesen na yung nag-war, especially kung mga fans ng Kapamilya is hindi naman sila kasing toxic ng mga, alam natin na toxic na Kapamilya fans na nababasa natin sa mga comsec na talagang tinatira ang GMA. So yan, makakatulong yan, and makakatulong rin yan kapag ang In Showtime na sa GMA na, because mas maraming Kapuso artista ang mapapakilala doon, and at the same time may ipapakilala rin sa mga Kapamilya fans mga shows ng GMA, mga newer older shows, diba? So yun yung angat ang GMA dito. So mas makukuha nila yung attention ng mga Kapamilya fans na malaman na ito yung mga shows ng GMA. So yun ang positive thing about it. Ang isa pang nakikita kong magandang nangyari sa pagpasok ng GMA is that, like sinabi ko, magpapakilala yung mga shows ng Kapuso sa mga Kapamilya fans. So especially ito, afternoon prime, right after ng It's Showtime. So ma-intriga na rin yung mga Kapamilya fans. Ano ba itong mga sumusunod na shows right after It's Showtime, di ba? Like yung Abot Kamay na Pangarap, Pagkiling, and
Lilith Matias. So ma-introduce siya. So mas lalo lalawak yung viewership niya, di ba? So maybe others, mga kapuso fans think na parang nakakainis yung decision ng GMA, pero if we wider that and we go deeper that, makikita natin na it's for business para lalong lumawak yung audience niya, viewership niya. Kasi aminin natin today, kahit walang franchise yung ABS-CBN, intact pa rin yung mga followers niya, diba? So with the help of It's Showtime, yung intact na fans ng ABS-CBN, pwede yung mahati at magpunta sa GMA at hindi na sila magiging totally loyal sa ABS-CBN kasi tatawid na sila ng kapuso at yet makikita na nila yung mga shows na GMA at kapag gusto nila din, di ba? Yung parang yung mga kapamilya fans hindi na siya magiging loyal. So parang magiging loyal na siya sa both GMA and ABS-CBN. So yun ang nakikita ko sa akin. So positive, as in very positive para sa akin. Yes, nakakalungkot na hindi pa rin ang tinatapon na intriga sa GMA is that hindi na kaya mag-produce ng sarili ng show. Pero again, this is business, di ba? This is for the growth of GMA, di ba? Especially sila yung leading na network company, TV network company at di ba? So kailangan pakita niya na kami yung leading, di ba? So yun. So yun ang masasabi ko sa nangyayari ngayon. So again, congrats sa It's Showtime and congrats to Wawawin. I hope sana maging healthy yung lapanan and matigil na yung intrigahan at matigil na yung pagkabit nila sa MTRCB para siraan yung isang show, diba? So yun ang gusto kong mangyari. So kayo mga quiz, mga kapuso, kapamilya, kapatid, ano masasabi nyo dito sa bagong development dito sa noontime show about the show that Wawawin? Agree ba kayo or disagree kayo katulad ko na medyo 50-50 ako, pero again, di ba? Mag-comment kayo dito sa baba and I will read all your comments and at kung nagustuhan niyo yung pinagay kong opinion regarding this, mag-comment kayo dito sa baba and I will read them at try kong makipag-react sa usap sa inyo with the context. So there you go. So maraming salamat. At before I end this video, please don't forget these 4 things while watching my videos on my channel. Comment, like, share, and subscribe to my channel sa Alan Ski Show, ang pinagtalakan channel. Proudly from the vlog in the ng people to send. So maraming salamat. Have a nice day and bye-bye.